Ang nakaraan. Sinimulan na ng unang prinsipe ang plano, iyon ay ang akitin nito ang Orc Knight Slayer na lumabas. Na hindi nga nagtagal ay nagawa ni Adrian na mapalabas ang Knight Slayer. Ika-32 na kabanata. Dahil sa ginawa ng ating bida, ang target na orc ay lumabas na, nagmamadali ang isang ito. Tuloy-tuloy ang pagpapaulan ngayon ng pana sa mga orc, pero ang isang ito ay tuloy-tuloy rin sa pagsugod. Bilasan ninyo, paulan sila, sigaw at pagmamadali ng mga ito. Agad ngang nagliparan ng mga palaso sa itaas, nakitang-kita ito ng Night Slayer. Matapos niyang mahawakan ng ulo ng kanyang tauhan, ginamit niya itong pananggas sa pana. Ganito ang halimaw na ito, mapatay lang ang kanyang kalaban, wala itong pakialam sa kanyang mga tauhan. Talagang gigil na gigil ito ngayon sa ating bida, madaling-madali ngayon ito napuntahan kung saan naruroon si Adrian. Sigaw ng sigaw rin ang mga sundalo ni Adrian sa likuran nito, dahil nga papalapit na sa kanila ang kalaban, pero hindi natatakot ang unang prinsipe. Nakangiti lamang ito, dahil palanado niya ang mga nagaganap ngayon. Bilasan mo rito, umakyat ka, utos ng unang prinsipe. Dahil agad na hinawakan ng orc na ito ang hagdan, na sa lakas ng grip nito ay halos masira ang hagdan. Parang baliw na orc ang isang ito, napakabilis itong nakarating sa itaas. Pulang-pula ang mga mata, tila ba'y nakadroga ang isang ito sa galit. Agad nagutos si Adrian na gawin na nila Arwen ang ayon sa plano. Nagutos pa si Adrian na magsialisin ang mga tauhan sa lugar na ito. Heto na nga ang kalaban, kaunting segundo na lang ay nasa harapan na ni Adrian ang Makong. Hindi nga nagtagal ay nakita na ng orc na ito ng harapan si Adrian, na ito pala ang pangahas na kinalaban sila. Nakababa na itong si orc sa lugar kung saan naroon si Adrian, at nagsabi na nagbigay utos raw ang kanilang hari na patayin si Adrian. Kaya lang nakangiti lang itong si Adrian, nakakatuwa raw na siya ang target. Dito ay magkaharap na ang dalawang ito, gigil na gigil ang orc na patayin na si Adrian. Nagsimula na nga ang bakbakan ng dalawang ito, kahit napakalakas ng kalaban hindi nagpapatalo itong si Adrian, pumapalag rin naman talaga. Sa paunang salpukan na iyon, ay agad na taumilapon ang unang prinsipe, ganun pa man nagpaikot-ikot ito sa ere. Lumapag ng mahusay ni Adrian sa sahig, na nakatingin pa rin sa kalaban nito. Ang kanyang isang kamay ay nakatukod sa sahig, habang hawak naman ng kabila nitong kamay ang espada. Nang biglang nagmamadaling sumugod itong si Adrian, nadilat ang kanyang mga mata. Sabayan muli ang dalawang ito, kaya lang nakaisa na ang unang prinsipe, nagawa niyang pinsalan ang kalaban. Ganun pa man wala lang ito sa orc na ito, dahil ang mga ganitong pakulo raw ni Adrian ay hindi tatagos sa kanya. Dahil doon, nagpasabog uli ng aura itong si Adrian, seryoso at talagang tuloy lang siya sa kanyang plano. Ang isang ito ay kitang-kita na talagang hindi normal na tao ang kanyang katapat niya ngayon. Dahil roon pinasabog rin niya ang kanyang aura para sabayan itong si Adrian. Sa mga sandaling ito ay napangiti itong si Adrian, tanda na talagang umaayon sa kanya ang kanyang mga planong gawin. Ngayon na, sigaw ni Adrian, na may naglabasang malaking net na panghuli sa orc na ito. Ayun nga ang nangyari, parang isang isda na nahuli sa lambat ang halimaw na ito, hindi kaagad siya makaalis. Ang mga sundalo na ito ay pilit na hinihila ang halimaw para bumagsak ito, pero hirap sila sa laki ng kalaban. Buong lakas, buong puwersa, at dahan-dahan nilang nahihila ang kalaban. Dito si Adrian ay muling nagmamadaling sumugod sa mga sandaling ito. Galit na galit ngayon ang orc sa ginawa ni Adrian, dahil hindi raw marangal lumaban si Adrian, hindi raw ito lumalaban ng mano-mano at patas. Bagsak ang kalaban, at hindi rin ito makaalis sa pagkakahuli sa kanya ng malaking net na ito. Dahil doon, buong lakas pang nagtulungan ang mga ito na hilahin pa ang halimaw. At mas lalo ngang humigpit ng husto ang pagkakagapos sa isang ito. Walang hiya kang tao ka, galit na sabi nito. Huling-huli na ang pinuno ng hukbo ng mga orc na lumusab ngayon, hindi rin ito makaalis kaagad. Dito ay kumuha ng tela si Adrian, pinunasan ang dugo ng orc na nasa kanyang espada, at pinuri si Arwen sa ginawa nitong paghuli sa orc. Si Adrian ay agad na kumilos, nagmamadali ang isang ito sa kanyang dapat pang gawin, at pinaalalahanan si Arwen na kapag delikado ang sitwasyon ay umatras kaagad.
Tumalon si Adrian sa kumpulan ng dayami na ito, at dito lumapag. Nagwawala ng husto ang Night Slayer na orc, at unti-unti na nitong nawawasak ang net na hamuli sa kanya. Kaya lang si Adrian kung kumilos ay parang walang laban, easy lang ang galawan nito. Lumapit ito sa orc, at nagsabi na bagay raw ang itsura nito ngayon. Sabi pa ni Adrian, na ganito raw dapat ang itsura ng isang orc, gumugulong sa lupa. Dahil doon, nagwala sa galit ang isang ito, nabuwisit talaga sa sinabi ni Adrian. At buong lakas nitong inatake si Adrian, na nagtakban palayo ang mga sundalo ng Winter Castle. Kaya lang to the rescue si Tito, ito ang sumangga sa pag-atake ng halimaw kay Adrian. Ngayon ang dalawang ito naman ang maglalaban ng one-on-one, na natutuwa ang orc na nakita na niya nang malapitan rin ang lalaking bumato sa kanya ng sibat. Iyan, ako nang bahala rito, sabi niya sa kanyang pamangkin, sabi lang ni Adrian na hindi raw niya ibibigay ang halimaw ng buo sa kanyang tito, babalik raw siya kaagad. Dito ay agad na nilabas ng kanyang tito ang aura nito, na talagang nagpapakita ng tunay na lakas nito. Huwag mong tagalan, hindi ko sigurado kung mananatili pa bang nakatayo ang isang ito. Nagsimula na nga ang bakbakan ni Tito at ng Night Slayer, ito na ang pagkakataon para kunin ang secret weapon. Hawak-hawak pa rin ni Adrian ngayon ang tela na may dugo ng orc, at namamangha ito sa lakas ng kanyang tito na tapatan ng harapan ang lakas ng Night Slayer. Itong si Vale Bolorhard ay isang swordsmaster na naaabot na ang lakas ng tinatawag na Sword Unity, na susundan ng landas ng kanyang espada, na ang mana naman nito ang susunod sa kanya. Nagagawa nga talaga ni Vale na tapatan ang mabibigat na pag-atake ng Night Slayer na ito. Dahil abala na ngayon ang Night Slayer sa tito ni Adrian, nagmamadali na ngayon ito para puntahan ang secret weapon nito. Narating niya ang isang pinto, na agad naman niyang binuksan ang pinto na ito. Dahan-dahan siyang pumapasok rito, at nasasabi sa sarili na may isang nilalang raw na nararapat na kumalaban sa katulad ng Orc Night Slayer. Isa lang ang kilala ngayon ni Adrian na makakatapat sa Night Slayer na iyon, nilalang na kumikilos hindi sa pamamagitan ng isip, isang nilalang na hindi kayang basahin ang mga galawan nito, dahil ang Night Slayer ay nababasa ang mga susunod na pag-atake ng kalaban nito. Ito ang tinutukoy ni Adrian, si Adelia, ang nilalang na hindi kayang basahin ng Night Slayer, dahil sa oras na tumapak ito sa labanan, nawawala na ito sa sarili at nagiging hayok sa pagpatay. Inilapit ni Adrian ang tela na may dugo ng orc, sabi nito, tignan mo at amuyin, ito ang dugo ng makakalaban mo, sabi nito sa Adelia na takot at nanginginig ngayon. Sa pagkakita ng dugo, at pagkaamoy nito, biglang may kung anong lumukso sa dugo nitong si Adelia. Dahan-dahan itong tumayo mula sa panginginig nito. Nakahawak sa kanyang tuhod para tumayo ng maigi ngayon, na nakatingin pa rin si Adrian rito kay Adelia. Agad na kinuha ni Adelia ang sandata na gagamitin nito, na si Adrian naman ngayon ay nasa sabik ng gusto na makitang lumaban si Adelia, dahil ito ang kauna-unahang laban na kahaharapin ni Adelia. Ayun na nga, heto na ang katulong na takot kanina, dahil sa dugo ng orc na iyon, biglang nag-alban ang mana heart nito, para bang sinapian ng kung anong makasaysayang mandirigma. Ang katangian ni Adelia na sinasamantala ngayon ni Adrian ay ang War Maniac o pagkahayok sa digmaan, tunay na nakakatakot ang abilidad na ito ni Adelia. Hindi lamang iyon, dahil sa pag-activate ng War Maniac, ang Butcher na skill nito, o abilidad na mang-atay ng kalaban ay gumana na rin, kaya isa na itong nilalang na baliw sa pagpatay. Nagwawala na ngayon si Adelia, parang isang halimaw na matagal nang nakakulong ang makakalaya ngayon sa gitna ng labanan. Sa labasan, tuloy-tuloy ang pagsugod ng ibang mga orc sa pader ng Winter Castle. Ganon rin ang laban ni Vale Bolorhard at ng Night Slayer na ito, walang nasusugatan sa dalawang ito, halos pantay ang kanilang mga lakas. Dito ay nauunawaan na ni Vale ang abilidad na lakas ng kanyang kalaban ngayon. Dahil kahit anong gawin niyang pagpatay sa orc na ito hindi niya magawang mapabagsak. Iyon ay dahil ang orc na ito ay may kakayanang basahin ang daraanan ng espada ni Vale, nababasa ng orc na ito ang susunod na gagawin ni Vale. Kaya namamangha ngayon si Vale sa kapangyarihan ng open eye ng kalaban niya ngayon, pero susubok pa rin siya na makaisa man lang sa kalabang ito. Kaya lang bago matuloy ang pag-atake ni Vale, biglang may nawasak na isang lugar sa likuran niya, isang nilalang na para bang dumaan na lang sa pader hindi na pintuan.
Agad napalingon si Vale, dahil ramdam niya ang kakaibang lakas na paparating. Heto na nga, naririto na nga si Adelia, kaya lang hindi pa makita ni Vale ang itsura ng dumating dahil usok. At walang ano-ano'y biglang sumugod ang babaeng ito, hayok na hayok sa pagpatay ang kanyang nararamdaman ngayon. At nauna na nga itong sumugod kay Vale ngayon, na mabilis ring nasabayan ng kalaban nito. Dito ay gulat na gulat itong si Vale, nakilala niya ang babae, ito raw ang katulong ni Adrian. Tandang-tanda niya ang pagka-inosenador ni Adelia nang makita niya ito, pero bakit ganito raw ang itsura nito ngayon? Ibang-iba raw sa nakilala niya, nakakatakot raw. Ayun na nga, sumugod na uli si Adelia, umaatake ng hindi nag-iisip, tuloy-tuloy, parang bara-bara na pag-atake, dahilan para hindi ito mabasa ng kalaban. Napakadaya ninyo, dalawa kayong lumalaban sa akin, asan ang dangal ninyo bilang kabalyero, na itong si Adelia ay aatake ng pamatay sa orc na ito. Target ni Adelia ang leeg ng Night Slayer, pero agad na nakayuko ang kalaban, dahilan para maiwasan niya kaagad ito. Matapos noon, agad na lumapag si Adelia sa lupa, na hindi man lang napapano. Takang-taka itong si Vale sa nangyayari, tinatanong si Adrian kung ano raw nagaganap ngayon, sabi lang ni Adrian na isipin na lang na isang berserker si Adelia. Pinaliwanag pa ni Adrian na may mga halimaw na hindi nagpapatalo sa mga knight, ang dahilan raw bakit kahit mahina si Adelia ay nagagawang sabayan ang Night Slayer ay dahil sa skill na taglay nito. Ang katangian ni Adelia na butcher, tatagpasan nito ang lahat ng madadaanan nito sa kanyang harapan, isa itong pamamaraan na walang planong malinaw, basta may nakaharang sa harapan tatagpasan niya ito sa kahit anong paraan. Hindi lamang iyon ang nagpa-boost ng lakas ni Adelia, dahil rin sa War Maniac na ability nito mas lalo pang lumakas si Adelia, sabi ng orc, kahit anong gawin mo hindi ka tatama sa akin, sabi nito. Kaya lang wala pang ilang minuto ay nakaisa na si Adelia sa Night Slayer na ito. Gulat na gulat ang isang ito sa kanyang nakita, hindi niya nabasa si Adelia, wala siyang makitang malinaw na galawan ng babae. Ang pinagmamalaki na open eye nitong Night Slayer na ito ay walang epekto kay Adelia, kaya sunod-sunod ngayon ang pinsala nito. Walang hiya ito, lumulusob siya nang hindi iniisip kung paano haharangan ang mga pag-atake ko, pagtataka nito. Anong klaseng halimaw ito, sabi ng Night Slayer, na talagang hayok na hayok lumaban ang isang ito. Dahil doon, natutuwa itong si Adrian, dahil epektibo ang kanyang naisip na plano, at nakakatuwa raw na marinig na tinawag si Adelia na halimaw ng isang orc. Sabay naghanda kaagad itong si Adrian, at sinabihan ang kanyang tito na kung tapos na raw ito magpahinga, humanda na raw ito at susugod sila. Ayun na nga, pagkasugod ni Adelia, sumabay na rin si Adrian at si Vale para pagtulungan ang kalaban. Dahil doon, lalong nenas ang isang ito, dahil hindi na marangal na pakikipaglaban ang ginagawa nila Adrian dahil pinagtutulungan siya ng mga ito. Dahil doon, buong lakas at buong puwersa nitong winasiwas ang kanyang malaking sandata, na nagpakawala ng malakas na hangin, dahilan para matangay si Adelia palayo, at si Adrian naman pinipilit tumayo. Mabuti na lamang ay nasalo ni Adrian si Adelia. Gulat na gulat naman itong si Vale sa enerhiya na pinapakawala ng Night Slayer. Si Adelia na wala talaga sa sarili ay nagwawala ngayon at gustong-gustong sumugod, kaya lang hawak-hawak ito ni Adrian, para hindi sumugod ng bara-bara. Ito ang fighting spirit na ginagamit ng mga orc para lumaban, matindi nga lang ang taglay na lakas ng isang ito dala na rin ng kanyang open eye. Kaya lang may napansin na kakaiba si Adrian sa ginagawa ng Night Slayer. Hindi raw ito naglalabas ng fighting spirit, kundi kinukuha nito ang fighting spirit na binigay niya kanina sa mga tauhan niya, kaya bumabalik na sa normal na lakas ang halimaw na ito. Gigil na talaga ang isang ito, kahit hindi raw siya makabalik ng buhay sa kanyang hari, hindi niya hahayaan na mabastos ang pangalan ng kanyang kamahalan. Dito ay biglang sumugod na uli sila Adelia at si Tito Vale, si Adrian ay nag-charge sa likuran. Kung ilalabas na ng Night Slayer ang kanyang lakas, ganito na rin ang gagawin ni Adrian. Ito na ang oras para tapusin ang laban, kaya labasan na ng alas ngayon. Dito habang lumulusob sila Adelia at si Vale, si Adrian ay sinisimulan ng awitin ang kanyang martial hymn. Pinagpatong-patong ko ang mga bangkay ng mga orc, ang dugo nila ay naging isang lawas sa ilalim, habang nakatayo ako. Kaya lang habang ginagawa ito ng ating bida,
may isang malakas na nilalang mula sa malayo ang agad na nakaramdam nito. Dahil doon, isang kulay pula na aura ang nagwawala ngayon na ramdam ni Adrian. Ang pulang aura na iyon ay biglang umatake, naging isang malaking kama o nasumuntok pa ibaba kay Adrian, dahilan para hindi matuloy ng unang prinsipe ang pag-awit nito sa kanyang martial hymn. Ramdam ni Adrian ang puwersa na pumipigil sa kanya. Ito ang aura ng hari ng mga orc na mula sa likuran ng kabundukan, hinahadlangan ito para hindi mapatay ang kanyang Night Slayer. Agad napansin ni Vale na may nangyayaring kakaiba kay Adrian, na may sarili itong laban. Dahil doon, kailangang umilos ni Vale, subukan ang kanyang bagong natutunan mula sa unang prinsipe. Nagsimulang awitin ni Vale ang martial hymn ni Adrian, bawat linya ay binigkas nito, dahilan para magulat itong unang prinsipe. Ayon na nga kahit walang mana heart ito, tulad ng mga elf, nagagawang awitin nito ang martial hymn na nakita na niya, kaya susubukan itong ilabas ng tito ni Adrian. Ang kanyang espada ay parang nagkaroon ng sariling buhay, lumalabas ng malala ang mana sa paligid nito. At nagliwanag ng kulay berde ang mga mata nitong si Tito Vale. Ayon na nga, nag-aalab na ng husto ang mana chain nitong si Vale Bolorhard, at patuloy pa rin niyang binabanggit ang mga linya sa martial hymn ni Adrian na hindi nito natuloy banggitin. Habang ginagawa iyon ng tito ng unang prinsipe, nagulat itong si Adrian, dahil nagre-react ang kanyang mana heart sa ginagawa ng kanyang tito. Nagiging isa o kumukonekta ngayon ang mana rings ng kanyang tito sa kanyang mana heart, na para bang nagkakaintindihan ang dalawang ito. Hindi lamang iyon, nakakaramdam ng kakaibang sensasyon sa katawan si Adrian, dahil sa ibang parte ng kastilyo, nararamdaman rin niya ang parehas na pakiramdam. Ganon rin ang ginawa ng mga ito, sa pag-awit ni Vale Bolorhard, naaawit na rin bigla ng mga ito ang martial hymn Adrian, na nagre-react rin kila Vincent. Ganon na rin ang nangyari kay Arwen, ang mana rings nito ay ramdam rin ni Adrian ngayon sa kanyang mana heart. Hindi lamang iyon, dahil kahit sa mga normal na sundalo na kasama nila, ang mga mana rings ng mga ito ay malinaw na nakikita at nararamdaman ng unang prinsipe. Buong lakas silang lumalaban ngayon, walang niza ang gustong magpatalo. Gulat na gulat si Adrian ngayon sa pakiramdam na kanyang nararamdaman ngayon, kakaiba sa kanyang mga unang karanasan. Kahit magkakalayo sila ng posisyon, dahil sa martial hymn ni Adrian, na pinangunahan ngayon ni Vale, lahat ng ito ay nagiging isa. Hindi maintindihan ito ni Adrian, hindi raw ito hymn, dahil hindi ganito ang alam niyang martial hymn. Hindi rin daw ito isang awitin, o tula, dahil pakiramdam niya ito raw ay isang war chant, o isang sigaw na sabay-sabay na ginagawa ng isang hukbo na nasa gitna ng digmaan, para pagkaisahin ang kanilang puso at hangarin. Ramdam ni Adrian ngayon sa kanyang mga palad sa kanyang mana heart ang pagnanais na manalo ng buong hukbo ng Winter Castle. Kaya ngayon malinaw kay Adrian ang bagong lakas na ito ay hindi matatawag na mahina kumapara sa kanyang martial hymn, dahil ngayon hindi lamang mana heart ang sumasabog sa kanya ngayon, pati mana chain na mula sa ibang mga kasamahan nito. Pinagpatuloy ni Adrian ang recite ng kanyang martial hymn, kasabay ng war chant na nagawa ng kanilang hukbo. Isang bagong awitin ngayon ang inaawit ng unang prinsipe, na may kinalaman sa sitwasyon nila ngayon rito sa Winter Castle. Isang bagong martial hymn ang nagawa ng hindi namalayan ng ating bida, isang lakas na naman ang lumitaw sa kanya ngayon, na siyang makakatulong rin sa kanyang mga kasamahan. Ang nalikha ngayon ay ang tinatawag na war hymn, dahil sa war chant na sinimula ni Vale Bolorhard, naging abilidad tuloy ito ni Adrian. Isang malakihang war hymn ang taglay ngayon ni Adrian, ang Forsaken Hymn of Winter. Isang bagong lakas ang taglay ngayon ng unang prinsipe, lakas na kailanman hindi pa niya natutunan sa kanyang tanang buhay noong siya ay isang espada pa. Dito ay nagmamadali itong Night Slayer na sumugod kay Adrian, na hindi niya alam na nag-level na bigla ang unang prinsipe. Heto na ang unang prinsipe, seryoso, at meho iba na ang datingan ng isang ito. Kaya lang hindi pa nakakalapit ang kalaban sa unang prinsipe, isang kulay asul na liwanag ang humiwa sa kanyang katawan nang hindi niya nakikita. Dahil doon, napabuga ng napakaraming dugo ang isang ito, gulat na gulat sa nangyari sa kanyang katawan. Ang liwanag sa mga mata nito ay unti-unting nawawalan na ng liwanag, pero lumalabas pa rin sa kanyang bibig na ang lahat ng ito ay para sa kanilang kamahalan.
Kinain ng Mana Heart Aura ng unang prinsipe ang buong katawan ng Night Slayer, dahil doon agad na rin binalik ni Adrian ang kanyang sandata sa lagayan nito. Isang bagong lakas na naman ang nadiskubre ni Adrian, isang lakas na hindi pa niya nagagamit noon, mukhang marami pang madidiscover na bagong martial him o lakas itong unang prinsipe. Sapat na kaya ang lakas nito para talunin ang Orc King? Hanggang sa muli.